Okay. So we're studying soteriology. We are dealing with this soteriology, and soteriology means the study of salvation. It came from the two words na soter means savior and theology, alam natin, study. Okay, soteriology. Second Peter 1:10, the word of God says, Second Peter 1:10, therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure, for if you do these things, you will never stumble. Napaka-importante po na maging diligent tayo to make sure na yung ating election nga, alam natin, no? Talagang yung salvation nga ay nangyari sa atin. Sino po dito ang nagme-make sure, magsabing amen? Make sure, alam nyo, okay lang pong mapeke tayo sa anumang bagay dito sa mundo. Okay lang, hindi ganun kahalaga kung napeke tayo sa ating biniling ginto, biniling alas, biniling bag, biniling sapatos kung original to o hindi. Pero kung ikaw ay napeke sa salvation, yari ka. Kailangan hindi ka mapepeke sa salvation. Amen? At alam nyo, personal responsibility ninyo yon na hindi ka naka-receive ng fake na salvation. Kailangan yung salvation mo, alam mo, sure na sure, original, genuine. Amen po ba mga kapatid? From ESV, the Word of God says, 2 Peter 1:10 ESV, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities, you will never fall. So, kailangan i-confirm. I-confirm mo. Maraming mga confirmatory things. Ang tawag nga minsan dyan, confirmatory test. Like for example, if gold is original, it's not fake, then ang confirmatory test, yung tinatawag na acid test, di ba? Binababad sa suka. Pagka nangitim, ano mangyayari? Fake. Pagka hindi nangitim, ano? Sabi nila, fake yung suka. Hindi. Hindi. Kailangan talaga sure mo ang salvation mo. Amen? Sabihin mo sa kata mo, sure na ba? Walong proofs ito. Nakakailang proofs ka na. Nakailang proofs na tayo na nakaraan? 3, di ba? The first one, the presence of the Holy Spirit, di ba? Feel natin, alam natin, it's the Holy Spirit that bears witness with our spirit that we are God's children. Number 2, yung fruit. Kasi nga, tayo ay sanga, di ba? Magbubunga tayo sigurado ng Christ-likeness. Pangatlo, yung fruit yun. Yung pangalawa pala yung new life, di ba? Nagbago yung buhay natin, di ba? Yun. Number 4 is this. The strong conviction and desire to do the will of the Father. Alam nyo, minsan itong mga sinasabi ko sa inyo ay konektado, ay parang pare-pareho, pero gusto ko kasing itemize. Nakasulat kasi sa salita ng Diyos. Diba? Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, verse 21, everybody read the word of God. 1, 2, 3, go read. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Grabe, no? Sabi ni Jesus sa kanyang mga sumusunod sa kanya, not everyone, kayo, tinatawag niyo ako Lord. Papasok kayo sa karya ng Diyos. Hindi, sabi niya. Niliwanag niya, only the one. Sabihin natin lahat, only the one. Meron ng only, meron pang one. Only the one who does the will of my Father who is in heaven. So, kinwalify niya na ang isang tunay na papasok sa karya ng Diyos, tunay na naligtas, tunay na nagkaroon ng relationship sa Kanya, tunay na naging disciple, tunay na naging believer, ay yung gusto niya na gawin ang kalooban ng Ama. Lahat ng gustong gawin ang kalooban ng Ama, magsabing amen. So, you are concerned. If there is one clear thing, when you got born again, when you got saved, is now, you always ask, is it the will of the Father? Is it the will of God?
Naging bukang bubig na natin. God's will kaya yan. God's will. Everything, almost everything that we do, almost all of our decisions, if not all really, we are concerned about God's will. God's will ba ni Lord ang gagawin ko? God's will ba ni Lord na ako'y pakakasal? God's will ba na ako'y magbo-boyfriend? God's will ba na ako ay mag-enroll sa engineering? Tinatanong natin lahat, di ba? Sino nagtatanong niyan? Magsabing amen. Sabihin mo sa katawa, mukhang confirm ha. Kasi kapag ikaw, tinatanong mo na ang God's will, confirmation na yan na nagwo-work ang Panginoon sa buhay mo. God's will kaya na magtatrabaho ako sa Mitsubishi o kaya sa Nissan or saan ako magtatrabaho. At sabi ko nga last week, kapatid, kung tinatanong mo pa, ang Panginoon, kung God's will magtatrabaho ko sa casino at saka sa wedding, mukhang malayo yung tanong mo ha. Amen? So mga kapatid, parati mong iniisip yung God's will. Amen? Kahit nga pamamasyal, tinatanong mo, kalooban mo pa Lord, napapasyal ako ng Cebu, Korea. Diba? Sino pinagtatanong ng ganyan? Magsabing amen. So, concern mo na yung will ni God. Lord, anong pong kalooban niyo sa akin? Doon ako. Sino magsasabi noon? Magsabing amen. Pwede bang taas ng kamay? Yung sinasabi mo, Lord, doon ako sa will mo. Sabihin mo sa nakataas ng kamay, confirm ka kapatid, confirm. Yung hindi nagtaas ng kamay, no offense. Mukhang walang revelation na. Walang revelation na. Hindi, kasi tinatanong mo talaga yung will ni God di ba? Gusto mo lang talaga yung will ni God. Actually, yung mga totoong na born again, meron na silang revelation, Lord, not my will, but your will be done. Luke 22:42 yun Kagaya ni Jesus yun. Lord, kung hindi mo kalooban, huwag mangyari yan sa buhay ko. Amen? Oh, Lord, kung hindi mo kalooban na ako ay makakasal, huwag akong makasal. Ganon, di ba? Si Jesus Christ po, ang tanging dahilan kung bakit siya nagkatawang tao dito, gawin ang kalooban ng Ama. Nothing more, nothing less. Kaya tayong lahat, ganun tayo kagaya ng Panginoong Hesus, na ang purpose natin sa buhay, tayo pinanganak dito, kasi hindi man tayo galing sa langit, di ba? Tayo pinanganak dito at mabubuhay dito sa lupa to glorify God by living in His will and for His will. Sino po yung tinatanggap yung purpose ng Panginoon na yun? Magsabing amen. Kasi kailangan very clear ang purpose. Our purpose in life is, again, I say, to glorify God by living in His will and for His will. Pwede ba? Kung tatanggap nyo ang purpose na to at clear ito, pwede bang pakitas ang ating kamay? Sabihin natin lahat, to glorify God, sabihin natin, my purpose in life is to glorify God by living in His will and living for His will. Amen. Sabihin mo sa kanila mo, confirm kapatid. Amen. Sana totoo yung pagtas mo ng kamay, ha? So, tayo po, sa kalooban tayo ng Diyos. In everything that we do, yung will ni God, ang gusto ho natin. Number 5, pagkat totoo kang, say, may proof ka na, may revelation ka na that you fully believe and obey the teachings of the Lord Jesus. Opo. Kung totoo ka ligtas, alam mo na ngayon, mabubuhay ka na lang para kay Jesus at sa mga teaching ni Jesus. Naniniwala ka na si Jesus ang truth. Lahat na naniniwala na si Jesus Christ ang katotohanan, magsabing amen. John 14:6. Sabi na salita ng Panginoon, si Jesus ang nagsabi, everybody read. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus na lang ang katotohanan sa inyo. Kaya nga, yung pong mga tunay na ligtas, they will know Jesus more and more. Actually, parati ko sinasabi sa inyo na kapag tayo po totoong Kristiyano, tayo po ay may Christology, nag-aaral ho tayo kay Christ. At parati ko kayong ine-encourage na maging expert about Christ. Christologist to tayong lahat. Amen? So,
Sabi na salita ng Panginoon, si Jesus on truth. Lahat na naniniwala, magsabing amen. Meron akong i-explain na mabuting importante dito sa inyo. Pagka si Jesus, the truth mo siya, nakalagay dyan, the truth or the truth, ang katotohanan. Liliwanagin ko, hindi siya isa sa mga katotohanan. Siya ang katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Lahat ng tinatanggap ang sinabi ni Jesus, magsabing amen. Natanggap nyo? O, totoo po, confirm. Liliwanagin ko, ang ibig sabihin niyan, siya lang, nag-iisa. Yung iba, hindi katotohanan. Yung ibang reliyon, yung ibang nagtayo ng reliyon, walang katotohanan sa kanila. Ang katotohanan ay si Jesus lamang. For example, the fastest growing religion now, among the 4,200 religions, is Islam. Si Islam, ang Islam ay inumpisahan ni Muhammad noong AD 600. Around that time. Ibig sabihin, Jesus was already born 600 years before. Alam mo ba ninyo, kailangan ninyong, kasi ngayon, laganap na yung mga Muslim pagka bumibili tayo ng cellphone, lalo na second hand, amen? At saka yung, ano ba yung tawag dito? Yung case. Mura sa kanila Di ba? Mura. Mura sa mga Muslim. Oh, saan mo binili yung case mo? Doon sa Muslim. Di ba? So ngayon, kailangan maintindihan na natin, actually, nagko-conquer na yung Islam. Dumadami na sila dito sa San Fernando, more than 5,000. Dumadami na sila sa Pampanga, dumadami na sila sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. So, you have to care about this kasi yung Islam started and founded by Muhammad, who was born after 600 years. After 600 years, Christ was born and crucified. Nung ibig sabihin po nito, si Muhammad, dami siyang teaching, nilagay sa Quran. Pero ang Quran, kaya hindi siya totoo kasi gawa siya ni Muhammad. No? Kaya si Muhammad, hindi po siya truth. Pagka hindi siya truth, ano siya? False. Pinredict na siya ni Jesus, false teachers will come. False prophets will come. Pinredict na ni Jesus in Matthew 24 na pagkatapos siya, meron pang darating na mga false prophets and false teachers. And one of those was Muhammad. Ewan ko. Sino po dito you already cared to know about Muhammad and Islam? Pwede magtaas ng kamay? So wala talaga nanonood sa inyo. Sa mga Muslim-Muslim. Ako po kasi I listen a lot and I watch a lot sa mga Muslim. Kasi nga, yan ay mga tatargetan ko, share ng mga Muslim. Amen? So ngayon, mukhang natatakot kayo. Pagka meron pong pumasok dito na merong ninja, huwag kayong matakot. Amen? Pinadala siya ni Lord. Okay. Yun nga po. Okay. But I'd like you to understand then, Muhammad is one of the false prophets. And we cannot believe anything that he said. Okay? At iba pang mga religions, kasi naniniwala tayo, Jesus is the only truth. Lahat ng naniniwala, Jesus is the only truth. Magsabing amen. Jesus is the only truth and everything that he said is the only truth. Everything. John 8:31 to 32. To the Jews who had believed him, Jesus said, If you hold to my teaching, you are really my disciples. So sino po doon yung really Christian? Yung nag-hold sa teachings ni Jesus. Kaya nga po, isa po sa mga pagbabago natin, nakita natin na tayo tunay na born again. Kasi noon, akala natin Kristiyano tayo, pero wala naman tayong alam sa teaching niya. So ang tao, pagka walang alam sa teaching ni Jesus, ay nako, hindi ako judgmental, pero 99% kapag ang isang tao, sabi niya, Kristiyano siya, at wala siyang alam sa teaching ni Jesus, wala siyang alam na verse,
hindi siya tunay na Kristiyano. Di ba? Pagkitanong ka mo, yan ba yung testimony mo? Ganun ang testimony ko. Parati ako sa simbahan. Parati po akong pupunta ng church, nagmimisa, pero wala akong alam tungkol kay Jesus. Verse, wala. Wala akong alam. Single verse, wala. Wala akong alam na single verse. Pero sabi ni Jesus, if you hold to my teaching, you are really my disciples. So yung teaching lang ni Jesus ang ating i-hold. Yun lang ang ating papakinggan. Yun lang ang ating susundin, ang ibig sabihin ng salitang hold. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Meaning to say, yung teaching ni Jesus, yun ang truth. At ang mga teaching ni Jesus, ang nagpapalaya sa mga maling paniniwala ng mga Hudyo na nasa religion. Kaya tayo, kapag tayo tunay na nanalig kay Kristo, nagbabasa ng Bible, nagde-devotion, inaaral natin teaching ni Jesus, yun, napapalaya tayo sa mga maling aral na ating kinagisnan. Amen? Napalaya tayo sa pananalangin, sa mga disipulo, napalaya tayo exposing the error, napalaya tayo sa pagpipray kay Mary. Sino pinalaya sa pagpipray kay Mary? Hail Mary, full of grace. Napalaya tayo, di ba? Napalaya tayo sa mga maling aral na pagpipray sa mga rebulto. Ay, kini ko. Saan tingin niya? Sino lumaya? Magsabing amen. Pinalaya tayo, di ba? Pinalaya tayo sa maling pananalangin, pinalaya tayo sa maling pagsamba, at ngayon, naintindihan natin, iisa na lang ang Diyos natin. Hindi bato. Ang Diyos natin, Espiritu. John 4:23-24, our God is Spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. At pinalayaan po tayo sa iba-iba pang mga maling aral na pumasok. Eka mamalis. Alas 6 na. Mila ko yung swerte. Ay, watad. Pastor, wag mo kang iatid. Wag mo, Pota pong dumalaw kayo sa burol. Ay, kamanatad, Pastor. Ay, kamanatad. Ay, eda na kaya tadara pala. Eda na kaya tadara, Pastor. Eda na kaya tadara. Ay, tindihan ko, no? Pamipalaya. Amen? Pero pagka ikaw ay pinalaya, ay nako, wala kang ibang kinatatakutan kundi ang Diyos. Di tayo takot sa anong bagay. Amen? John 3:36. Maganda po ito. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life. For God's wrath remains on him. So, dito po, ang basihan ng kaligtasan, kailangan 100% ka dito, si Jesus lang talaga. Sino man ang mag-reject kay Jesus at hindi naniniwala kay Jesus, will not see life, will not see eternal life. Wala silang eternal life. Sa totoo lang, matindi pa ang nasa kanila. God's wrath remains on him. Galit ang Diyos sa mga hindi naniniwala sa Son of God. Ang hindi naniniwala kay Jesus, galit ang Diyos sa kanila. So, minsan, kombinasyon yan. Sabi na, mahal ka ng Diyos. Mahal sila ng Panginoon, pero galit ang Diyos sa mga hindi nananalig kay Jesus. Kaya nga dati kagalit tayo ng Diyos, di ba? The doctrine of reconciliation. Meron pong isang translation yan maganda, NLT. Can you put that in NLT, please? Everybody read. 1, 2, 3, go read. And anyone who believes in God's Son has eternal life. Anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life, but remains under God's angry judgment. Nako, dito po nagkakatalo. Yes, ang salvation, sola fide,
Sola fide, by faith alone, by faith alone. Pero alam mo ba ninyo, na kapag totoo tayong may faith kay Jesus at sa kanyang salita, sa kanyang aral, sa kanyang mga utos, mag-o-obey tayo. Kaya ang sabi ni Jesus dito, yung mga hindi mag-obey, anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life. Wala talagang tunay na salvation, wala talagang tunay na kaligtasan, eternal life. Ang taong hindi sumusunod kay Kristo, hindi sumusunod sa aral ni Kristo. Proof yan. Gusto mong kalooban ng Ama? Gusto mong sumunod sa kalooban ng Ama? Gusto mong sumunod sa salita ni Kristo. 2 John chapter 1 verses 9 to 11. 2 John chapter 1, 9 to 11. Everyone who goes on ahead and does not abide, sabi doon, does not abide, hindi ka nabubuhay, hindi ka nagpapasakop, does not abide in the teaching of Christ, does not have God. Wala talagang Diyos. Ang hindi nag-a-abide, hindi naniniwala, hindi nagpapasakop, hindi sumusunod sa teaching ni Christ. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting, for whoever greets him takes part in his wicked work. Kaya ito po, isa sa mga verses na ginagamit, yung mga hindi tunay na nananalig kay Kristo, huwag tatanggapin sa bahay. Pakaingatan nyo po retang luluba mga gwapo, deta makamaputi at makakurbata. Ingatan nyo po paluban deta kang baleyo. Ingatan nyo paluban detang panema ka long sleeve at mamielang liplet a watchtower. Sabi na ning Bible, if anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting. Eme man babatian eh. No pa mo something smile, no pa mo pangapogin. English speaking la pa mo. Hello, who are you? I am bro. Nano sabi na ng Bible? Sabi na ka rin, do not receive him to us or give him any greeting. Pasti sinabi ng hi. Hi ka dyan. Yun ang sabi ng salita ng Diyos, di ba? Huwag babatiin man lang. May sabihin po ko sa inyo. Siyempre, may testimony tayong mabait. Batiin naman natin. Yes, hello. Tapos, ang sasabihin mo lang, sorry. May smile. You're not welcome. Di ba? Alam mo naman, sorry, welcome. Ali, Christian eh. Amen? Christian eh. O kaya, yun nga, be sure. Kaya nga po ini-equip po namin kayo Christology, soteriology, kasi ang binibring niyan, salvation. Alam niyo, the main message of all the religions, the primary is salvation. Paano maliligtas ang tao? Puntahan ka ng Jehovah's Witnesses, puntahan ka ng Mormons. Yung Jehovah's, ang tawag sa kanila, saksi. Yan. Pero kailanman, di ko man nakita si Mike Enriquez sa kanila, di ba? Anyway. Wala na siya. Wala na. Tapos yung mga, So, mga kapatid ko, yung mga saksi, detang Mormons. Exposing the error, Kasi para alam nyo, o lalong-lalo na retang panahon na ini, kasabayan tala pa mo, atin lang pamamahayag. Atin lang pamamahayag ngayon. Iglesia. Iglesia ni Kristo, pero yung Kristo nila, hindi Diyos. Dapat ilagay nila, Iglesia ni Kristong tao lang. Diba? Ang totoong Diyos ng Bible, Diyos na nagkatawang tao. Kaya in-equip ko kayo para kapag nag-aya sila,
alam niyo po silang pagpaliwanagan sa salita ng Diyos. Kung sino si Kristo, kung ano ang kaligtasan. Amen. Comment na pa pinara, ikaw yung born again, mapangumbira kayo. Doon ako manakumbira. Di, putang kay ka nito. Di nga liwa, uwapin eh. May deceive na ko. Uwapin eh. Dapat kumbiran ko. Sabi mo, ating papindil eh. Ating kundimdam. Pastor, ano? Bantay, invite ke. Minta ko naman kin church to. Patay ka dyan. Diba, ticket na lang. Pastor, anyang kasabi ke? Anong kaayos? Datang babae kaya tala. Lalaki kaya tala. Ka pwedeng lumub, pastor, late ka. Nang kaayos. Sabi ko, kaya isip ko, naku, mayari niya kaninin eh. May kwaya keng kaayusan. Hindi, actually, most of the testimonies of those who have converted to INC, nakuha sila doon sa kaayusan, disiplina. Alam nyo ba na walang late sa kanila? Alam nyo ba sa iglesia ni Kristo, hindi ka pwedeng pumasok ng late. O, sabihin mo sa katabi mo, magsisi ka na. Amen? At saka makukuha ka nila saan? Ay, nako. Makukuha ka na nila. Ama. Ama. O, siyempre, gagagaya. Mga pagaga ka naman. May touch ka naman. Uy, pining tutoy ni. Mangilabot ko. Ganon po ang teknik ng iglesia na pangangaral. Emotional preaching. Emotional preaching. Kaya nga po ako, sometimes, I really avoid being too emotional. Emotional preaching kas doon. Kaya, yun. Sabihin mo sa kata mo, do not welcome, ha? Do not welcome. Mag-ingat po kayo sa i-welcome ninyo. Amen? So ano po yung panglima? Susunod sa aral. Sabihin mo sa katabi mo, minsan merong struggle sa obedience. Pero alam ni Lord, pagkatunay ka, kahit nag-struggle ka, 100% kang committed sa teaching ni Jesus. Lahat ng 100% committed sa teaching ni Jesus, magtaas ng kamay. Taas ng kamay. Meron na akong ebidensya. Number 6, the firm conviction of sola scriptura for salvation and other major doctrines and beliefs. Ang ibig sabihin dito, ito po mga kapatid, ako kasi, ang tinuturing kong tunay na kapatid kay Kristo, yun pong naniniwala lang sa Bible. At ang Bible natin, ilan? Ilang books? Ilan? 66. Pagka sumobra, sobra yung Jesus nila. Pagka kulang naman, kulang yung Jesus nila. Amen? Kulang. Kaya po mga kapatid, sola scriptura tayo dito. Lahat ng naniniwala sa sola scriptura, magsabing amen. Firm yung conviction natin sa sola scriptura. Scripture alone. Bible of 66 books alone. Punta po tayo doon sa 2 Timothy 3:16-17. Basahin natin. 2 Timothy 3:16-17. Let's read. 1, 2, 3, go. Read. All scripture, 66 books, is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So ito, God-breathed po ito, amen? Yung pong sinasabi ditong all scripture, 66 po yun. Sabi ng Revelation 21, walang magbabawas, walang magkukulang. Lahat na nag-gets yan, magsabing amen. Mas mahirap pong, kaya po,
some are saying na, minsan tinanong ako, Pastor, yung bang mga Katoliko ay ligtas? Ang mga Katoliko ba ay kapatiran natin kay Kristo? Sabi ko parate, no offense. No offense. Ang tinatanggap ko lang kapatiran kay Kristo, yung aklat nila, 66 books. 66 books lang. No more, no less. Tatanungin ko siya, ilan ang libro mo? Sagot niya sa akin, alam niyo ano? Di ko po alam, Pastor. Di naman talaga alam ng mga Katoliko kung ilan ang libro nila, di ba? But the Catholic Bible has 73 books. 73. Yung iba, 80 books. Yung ibang Katoliko. But the official one is 73. Meron silang Baruch, Tobit, Bell and Dragon. May dragon pa eh. So, Maccabees, first and second, no? Meron silang additional na 7 books. Yung official. So, yun lang ang sagot ko. Yun lang ang sagot ko. Ang tunay na kapatid ko kay Kristo, ang Bible niya, 73. Kaya nga minsan, 66, sorry. Salamat sa asawa ko. Puspus po siya ng Holy Spirit. Talagang, binabantayan po niya ako talaga. Okay, anyway, may sabihin po ako. Exposing the error and telling you the truth. Meron akong dating gustong pinapanood. Si Bishop Mar. Sinunod nun? Yung Australian na parang bishop, mahaba yung bukbo. Wala talagang nanonood sa mga pinapanood ko. Wala. Wala na. Hindi, ang galing niya mangaral. Kaso, ang books niya, 73. And I stopped listening to him. Kasi merong tinatawag na mixture of error. Ang isang kasing preacher, pagka meron na siyang mixture of error, hindi ka na kailangan makinig sa kanya. Kasi magpo-flow yung mixture of error sa'yo. Di ba sa tubig, kung alam mo, yung tubig mo, meron siyang konting dumi, pero inumin mo ba yung 99% na pure water, pero yung 1% galing sa labak? Kung alam mo, siyempre hindi, di ba? Tama ba? Kung meron lang siyang pastor, 0.05% na labak water, pwede na siguro. Sige, kung gusto mo. Di ba? Hindi naman eh. Kasi magpo-flow nga yun sa system mo eh. Ang tawag doon kasi yun, spirit of error. Kaya nga, no offense, mga kapatid. Malungkot na malungkot ako, pero nagpe-pray ako. Confirm na si Ed Lapis, according to 702 DZS, talagang nagtuturo siya na Yahweh is the devil. Sobrang maling doktrina ni Ed Lapis. Kaya ang gusto ko sabihin nito, please, stop listening to him. It's a grave, sobrang malaking error yun. Sobrang malaking blasphemy yun sa Diyos natin. But anyway, may chance pa. Magmi-meeting pa ang Philippine Council of Evangelical Churches, 40,000, kabilang tayo doon eh. Marami po tayo. Alam niyo ba na maraming Christian church? Amen? 40,000. Higit 40,000. Isa lang tayo doon. Kaya yung mga truth, na 40,000 po. Sa totoo lang. At least sa Pilipinas, ha? Ngayon, kakausapin pa nila si Ed Lapis. Kung liliwanagin nilang mabuti, kung paninindigan niya talaga yung aral na yon, si Yahweh is the devil. Pagka pinanindigan na yon, magpapalabas na ng official paper ang PCEC nun. Pero ngayon pa lang, kasi ang 702 DZS na puro pastor din ang nandun, inalis na talaga siya. Ibig sabihin, inaaral na nila talaga si Ed Lapis. At wala mang reaction si Ed Lapis. Hindi man siya nagpapaliwanag tungkol sa aral na yan. Di sana kung mali ang 702 DZS,
Marikikita nyo na siya sa TikTok. Makikita nyo na sana sa TikTok, si Ed Lapis na nag-a-apologize, di ba? At sasabihin niya, hindi po totoo ang pangangaral ko na si Yahweh ay Diablo. Dapat kinlarify na niya. Kasi halos araw-araw siya ang laman ng mga pangangaral ngayon, di ba? Ba't ako po, bilang pastor ninyo, pag-pray po natin siya. Pray po tayo sandali. Panginoon, pinag-pray po namin si Ed Lapis. Please, kabagan niyo po siya. Please, paliwanagan niyo ang kanyang kaisipan. Please, in Jesus' name, amen. Amen. Okay. So, sola scriptura po tayo, amen? Number 7, ito na, number 7. Ang sabi ni Jesus, ang magtitiis, ang maliligtas. Kung totoo po kayong ligtas, magtitiis kayo. Number 7, the joy of salvation. Please, be diligent to make your election sure. Lahat po ng totoong tumanggap ng salvation, naramdaman nila, naranasan nila ang joy of salvation. Lahat po na nakaranas, magsabing amen. Nakaranas ka ng kakaibang kagalakan. The joy of salvation is the presence of Jesus. Pumasok ang Savior sa puso mo. Yes, salvation is by faith. Sola fide. At parating sinasabi ng iba, pwede mong tanggapin si Jesus by faith kahit wala kang nararamdaman. Posible po. Pero kapag katunay mo nga siyang tinanggap sa puso mo, later on, you will feel something different. Iba yung mararamdaman mo. Sumaya ang buhay mo. Pumayapa ang isip mo. Amen? Yun ang naranasan ni David. Sabi niya sa Psalm 51 verse 12. Psalm 51 verse 12. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Restore to me the joy of your salvation. Ang ibig sabihin, Lord, meron akong joy of salvation. Pero nung nagkasala siya kay Bathsheba, si David, nawala yung joy of salvation. Di nawawala yung salvation. We will tackle that next week. You can never lose your salvation. But what you can lose is the joy of salvation. Yung joy. Kaya maraming Christian, hindi nag-e-enjoy sa kanilang salvation, sa kanilang relationship with God. They lost it through many ways because of too much worldliness and too much social media now. At marami pong mga tinatawag na hindi careful, walang time kay God, busyness. Ang too much busyness, nakaka-loss ng joy of salvation. So mga kapatid, this morning, if you lost the joy of your salvation, tanungin mo ang Diyos, Lord, ano po yung dahilan? And I believe the Holy Spirit will reveal it to you. Some of you, ang pinakamatindi na nawala ang joy of salvation, number 1 is busyness. Number 2, a person who deliberately does not want to obey God, mawawala yung joy of salvation mo. Pagka deliberately ayaw mong sumunod. Gusto ka ni Lord maglingkod. Gusto ka ni Lord mag-share. Ayaw mo. You will lose the joy of your salvation. Mawawala yung joy. Magiging routinary, magiging mechanical na lang ang yung spiritual life when there is no obedience. Actually, the people, the Christians who are really have it, enjoying the joy of salvation, yung mga obedient. At sa totoo lang, sino po dito nakakaranas na kapag kayo nagkasala, nalulungkot kayo, you grieve the Holy Spirit. Sign din yun. Kapag ka nagkakasala ka at hindi ka nalulungkot, sign yun ng dalawang bagay.
Una, hindi ka talaga ligtas. Pangalawa, kalos ang heart mo. Kalyo. Di ba yung kalyo walang nararamdaman? Ganun ang nangyari. Bakit nagkakalo? Because of constant and consistent refusal to obey. Ayaw mo mag-obey. Kaya nakakalo yung puso. Stubborn Christians, they don't enjoy the joy. Walang joy of salvation. Walang joy of salvation. Stubborn eh. Di ba? Lahat na nakikinig ay magsabing amen. So this is our prayer this day. Lord, if ever you lost it, God loves you. Please, mag-pray ka na. Lord, restore the joy of salvation. Pero in praying for the joy of salvation to be restored, you're willing to obey God. You're willing to obey God. If you're not willing to obey God, I'm sorry. Your prayer will not be answered. Hindi kailanman masasagot ang prayer mo na ma-restore ang joy of salvation kapag ka ayaw mong sumunod. Pinapaalis ni Lord sa'yo, ayaw mong alisin. Pinapaiwan ni Lord, ayaw mong iwanan. Pinapagawa ni Lord, ayaw mong gawin. Hindi yan ma-restore. At makikita mo naman ang breakthrough. Pagka sumunod ka na, nako, bubulwak, go-overflow yung joy of salvation. Sign yun. Ako po, nung ako po'y na-born again, hindi ko maintindihan. I cannot explain the joy that I felt, that I experienced when I accepted Christ on May 23, 1983. Na sobrang kagalakan ko, ay hindi ako makatulog. Meron na po nakaranas sa inyo yun? Dahil sa sobrang saya, hindi kayo makatulog. Amen. Sa inyo yata, sobrang kape lang. Sobrang saya, hindi ka rin nakakatulog eh, di ba? At saka ang sarap, di ba? Ang sarap din yung, Lord, gusto ko pa to, please, di mo na ako matutulog. I just want to enjoy the moment. Kaya pagka ganon, sabihin mo sa asawa mo, kung magulo dyan, magmo-moment pa ako eh. you want the joy of salvation or the joy to linger longer. And then, last. The 8th proof. Before the 8, sino po dito nakapito magsabing amen? Amen. Pakita lang katabi mo, ikaw, ilang proofs ka? Liliwanagin ko, hindi po ito jinn na. Yung iba kasi pagka-proof ang pinag-uusapan, pumapasok. Jinn at saka ram. ilang proof kasi yung jinn? Ilang proof? Mga bro, yung nakakalam, yung jinn. Ilang proof kasi? Uli, ha? Kasi, di ba? Di ba, tinitingnan pa, ilang proof to? Wow. 8 proof. Anyway. Yung mga umiinom lang nakakalam niyan. Yung mga hindi umiinom, hindi alam. Okay. Number 8, you want the lost to be saved. And you will share the gospel of salvation to them. Ito na po magkakatalo eh. Kasi naligtas ka talaga, di ba? Naligtas ka sa impyerno. Karoon na ng revelation sa heart mo, yung hindi ka na mapupunta ng impyerno, mapaparusan sa impyerno. Ngayon, anong next thing na gagawin mo? Gusto mong i-share. Ang sabi na salita ng Panginoon sa Acts 16 verses 30 to 34, He then brought them out the jailer and asked, Sirs, what must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus, you will be saved, you and your household, sabi ni Paul and Silas doon sa jailer. And then, ano nangyari? Tingnan natin. Ayaw naman ngayon. Sige na. Sorry na. Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately, he and all his family were baptized. Jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy. Ayun, he was filled with joy. Yung mga naligtas, they are filled with joy. Amen?
He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole family. Diba? Sino po dito gusto nyong maligtas ang inyong buong pamilya? Magsabing amen. Sino po dito you don't care? If you don't care, if your family gets saved or not, then your salvation is questionable. You're questionable. Or you don't know what hell is really about. You really don't know kung ano sinasabi ni Jesus tungkol sa eternal life sa heaven. So mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo to, no? Kasi the Lord has given me the burden and the revelation that starting this cycle, every member of our family will be saved. But how will they be saved if you don't share the gospel with them? Kami, nung panahon namin, ang hirap mag-share sa family. Tinuturing kaming kulto, borbolen, bornebol, born agains. Kaya alam nyo, hirapan kami sa magulang namin mag-share. Sa mga kamag-anak namin. O ako yung lalapit kang Machu. Machu ko po lagi yung kanta eh. Yung Facebook ko nakita nyo, Ronald Machu Ocampo. Pas gusto nila yung Machu, kaya yun. Anyway, kaya lalapit kang Machu, ano? Borbolen niya yan, araw. Kung makisabi kayo. Pero ako, share ko pong share. Basta may gathering kami, sharean ko rin dara ko, sharean ko rin pinsan ko. Amen? Gusto ko silang maligtas. Pagka tunay ka ligtas, may joy of salvation ka, gusto mong maligtas lahat ng tao. Amen? Gusto mo silang maligtas. Gusto mo silang maligtas. This week, I just shared the gospel doon sa pinagbilan ko ng halaman dito, mag-asawa, Clarine, Eugene. Then, kahapon, habang nagbibiyahe, sinesharean ko yung driver namin, si Michael. Pero nagustuhan niya, sabi niya, mag-uusap kami ulit. So, sasharean namin this week, si Michael. So, mga kapatid, eto sasabihin ko ito sa inyo. Kapag katunay ka ligtas, hindi ka natatakot mag-share. Gusto mo silang maligtas. Ngayon, as I close, may sabihin ako sa inyo, paano sila maliligtas? Your prayer is good, but your sharing is needed. Kailangan. Sino po dito ang magbibigay ng effort para maligtas ang kanilang mga pamilya at kaibigan? Magsabing amen. Sino dito ang sasama sa mission na save the lost at all cost? Siyempre, di ba, at all cost, gusto mong maligtas ang iyong magulang, di ba? Ang iyong kapatid, kasi eternal punishment na yon. Sino po yung gagawin ng lahat para maligtas sa magulang? Pwede magtaas ng kamay? Bibidyohan ko kayo. Yung hindi nakataas ng kamay, ayun yung maligtas, pupunta ng impyerno. So anyway, salamat sa kamay nyo, lahat po kayo. May sabihin ako sa inyo. Ang isang bagay na ginawa ng Lord sa akin para maligtas sila, strategy, anointed strategy, social media. Mag-picture ka ng John 3:16 mo, sarili mo. I-record mo yung John 3:16. At pagkatapos, isend mo sa kanila isa't isa. Kasi takot kang mag-share sa kanila, di ba? Pero pati si Nierme, buslin eh. Di ba? Sabi mo kasi mo, yakataman, wala. Ang maganda nun, kapatid, hindi ka na mag-e-effort. Mamasahe. Bubuksan na lang niya. I-post making Facebook. Ipopost mo sa Facebook. Anong mangyayari? Ikaw, natutulog ka. Yung John 3:16 mo, nagsishare pa. O, di ba? Gusto mo yon? Pagsabi sa katan mo, gusto mo yon? Ito yung mas matindi. Patay ka na, nagsishare ka pa.
Kasi nandun ko sa video eh. Mete nini eh. Upotang mete ka, pakiramdamahan ako. Ay mete nini. Ano kaya sasabihan na nini? John 3:16. Wahapin na. Hallelujah. Kayo po papatisib na anuman po ing kontra, anuman ang kontra, anuman po ang sumasagabal, anuman po ang nagsasabing, hindi ko gagawin yan, hindi ako magbibidyo, pastor! Para kay Lord. Para sa mga lost. If you don't do it, only you carries yourself. Yung sarili mong hiya. Malamarini ako. Please overcome it by God's grace to save many lost. Kagawa ka na ng John 3:16. Please, lahat ng mga care group leaders, kayo yung mag-post mamaya. This week, lahat tayo mag-post. Amen? I-post na natin ang John 3:16. And some of our loved ones will be gloriously and miraculously as they watch your John 3:16. Amen? Pag pray natin na yung John 3:16 ninyo magiging anointed. I believe John 3:16 is anointed. Amen? Lahat to ng totoong ligtas nagsishare ng kaligtasan. Tumayo po. Tumayo po lahat ng tunay na ligtas. At ang mga tunay na ligtas nangangaral ng kaligtasan. Sige, sabihin mo sa katabi mo, kanan at kaliwa, ang tunay na ligtas nangangaral ng kaligtasan. Hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, ligtas po kami. Salamat po. Sige, pasalamatan mo, Panginoon, na ikaw ay may kaligtasan kay Kristo Jesus. Sola gratia, God's grace alone, we've been saved. Hallelujah. 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 Indeed, the grace of God is amazing. Amen. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear. The hour I first believed. How precious thing that grace appeared. The hour I first believed. My chains are gone. Thank you, Lord I've Jesus. been set Be set free from sin and the power of sin. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Salamat po sa kaligtasan namin kay Kristo Jesus, aming Ama. At ngayon, pinagpe-pray ko po, gamitin po ninyong lahat sa pagliligtas ng marami pang mga napapahamak sa aming mga loved ones, sa aming kaibigan at sa mundong ito. Sino po magpapagamit? Pwede po magtas ng kamay, lahat na magpapagamit para magligtas ng mga napapahamak. Sige po, gagawin po natin ang John 3:16, amen. I'd like to pray for you, Lord. Naririto po mga kapatid ko, gamitin po ninyo. Alisin niyo po lahat ng hiya, lahat ng takot, lahat ng mga negative thoughts, lahat ng mga fears, kung ano man ang mangyayari sa kanilang gagawin na John 3:16. All of them, I pray, they will overcome any hindrance, anything na
sasagabal sa kanila. This is very important and very urgent. They will do it this today. They will do it tomorrow. At sa kanilang mga John 3:16, i-anoint po ninyo ang kanilang John 3:16 video. Pwede bang ipag-pray ninyo nasa kanan ninyo at kaliwa sabihin nyo, pag-pray ninyo na ma-anoint ang kanyang John 3:16 video. Lord, ma-anoint ang John 3:16 video ni Kimi, tsaka ni Nomer, si Nakim, Kenneth. Lord, lahat po ng praise and worship team, i-anoint ninyo ang kanilang John 3:16. Nagpe-pray po kami, 500 will be saved and will be connected to the church. Salamat po. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Meron tayong bisita. Palakpakan natin sila. Salamat po, nakinig kayo ng John 3:16. Tinanggap niyo si Jesus. Sabi ng Bible, anong meron nyo? Eternal life. Meron na po kayong buhay na walang hanggan. Amen? At patuloy po ninyong aralin ang Biblia. Mag-download kayo ng app or bumili kayo. Yung nag-invite sa inyo, hingan nyo kung meron siya. At lalo nyo pang pag-aralan si Jesus at ang kaligtasan niya. Amen? Pag-pray po namin kayo. Pag-pray po natin sila. Pagkitaas po ninyo ang kamay ninyo at ipag-pray po namin kayo. Lord, naririto po yung mga bisita namin. Tinanggap nila ang Panginoong Yesus sa araw na ito ng August 11. Salamat po. Ito po yung araw na tinakda ninyo na na-receive nilang eternal life through faith in Christ Jesus. And I pray, Lord, puspusin niyo sila ng Holy Spirit. Naroon sila ng hunger and thirst. Baguhin niyo ang kanilang buhay. I-bless ninyo ang kanilang buhay. Sa pagtanggap nila kay Jesus, buong pamilya nila tatanggap din at sasampalataya kay Jesus. At mababago at gagamitin ninyo ang kanilang buhay. Ano man ang problema nila, kayong kasama nila. Tutulungan niyo sila maayos ang lahat ng kanilang problema. Ano man ang pangangailangan nila, kayo po magkakalo. Thank you po sa mga bisita namin. Bless them. Bless them. Bless them. Gusto ko po kayo lahat i-bless. Pakitaas ang inyong kamay. Number 6, 24-26. The Lord bless you. Bless your mind. Bless your heart. Bless your health. Bless your family. The Lord keep you and protect you from all evil, from all sicknesses. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Be gracious to make you successful, victorious, and prosperous. Amen. The Lord turn His face toward you and give you peace of mind and peace of heart. All glory to Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.